Grabe, ganito pala kayaman si Ian Perez ngayon. Sa mundo ng showbiz, napakaraming masasabi nating mga celebrity hunks na naging successful ang mga karir. Ngunit ang ating kilalanin sa pagkakataong ito ay isang kakaibang male celebrity na napaka-interesting ng buhay at tiyak na nakaka-inspire sa iba sa atin. Sa araw na ito ay kikilalanin natin ang isa sa kinikilalang noontime host na si Ian Perez. Ating alamin ang kwento ng kanyang buhay, takbo ng kanyang karir, pati na rin ang mga nakakabilib na bagay tungkol sa kanya. Si Benigno Dungo Perez o mas kilala natin bilang si Ian Perez ay pinanganak noong November 27, 1990. Laki sa hirap si Ian Perez, lalo na siya ang pang-11 sa 15 magkakapatid. Ngunit kahit sa gitna ng kahirapan ay desidido na makaraos si Ian Perez at ang kanyang pamilya, ngunit hindi lamang kahirapan ang naging kalaban ni Ian. Batay sa mga interview sa kanya noon, pagtungtong nito sa high school ay palaging nilalait si Ian Perez dahil sa pangangatawan nito. Si Ian ay payat at hindi makinis, kaya naman panay ang panalait sa kanya. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Ian, bagkus ay naging inspirasyon niya upang pagandahin ang kanyang katawan. Simula noon ay inalagaan niya ang kanyang katawan, panay ang pagpapalaki niya sa kanyang katawan, mga workouts pati na rin pangalaga sa kanyang balat hanggang siya ay kuminis. Nag-iba ang anyo ni Ian katagalan na siyang magiging susi kalaunan ng kanyang buhay at masasabi nating utang na loob niya ito sa mga nanglait sa kanya noon. Ang ama ni Ian ay isa lamang jeepney driver habang ang kanyang ina ay nagbebenta naman ng kakanin. Tuwing mga araw na wala siyang pasok at tumutulong siya sa kanyang ina sa pagbebenta ng kanilang mga kakanin. Ngunit kalaunan ay nakaraos ng kaunti at nagbebenta na sila ng mga karne ng manok sa palengke. Dahil na rin sa bagong pangangatawan at sa hubog ng kanyang mga muscles ay madalas kapag siya ang nagbabantay ay hinuhubad niya ang kanyang t-shirt upang mas makapang-akit ng mga customers. Dahilan kung bakit nauubusan rin sila ng mga paninda. Para kumita ng extra ay nagmamodeling din si Ian hanggang sa na-feature siya sa bachelor's list ng Cosmopolitan Philippines Fashion Magazine. Simula noon ay sumasali na rin siya ng mga pageant na isa rito ay naging isa siya sa mga nanalo sa 2017 Misters of Filipinas at ang nanalo naman sa 2018 Mr. Universe Tourism. Dahil sa mga panalong ito ay mas nagbukas ang pinto ng oportunidad para kay Ian. Kabi-kabila ang mga offers sa kanya sa pagmamodel. Kakaiba nga dahil sa una ay nagdadalawang isip talaga siyang sumali sa mga pageants, ngunit ang kanyang manager ang nag-udyok sa kanya upang sumali at hindi naman ito nagkamali dahil nanalo naman si Ian. Tunay na naging matagumpay ang kanyang modeling career dahil na rin sa desisyon nito na magbago para sa kanyang sarili. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ian na mas magbabago pa ang kanyang buhay sa mga desisyon na kanyang harapin. September 2018 ay nagdesisyon si Ian Perez na sumali sa audition ng sikat na noontime show na It's Showtime sa segment itong Kuya Escort. Kalaunan ay nanalo siya sa nasabing segment at simula nun ay naging host na siya ng It's Showtime lalo na sa nasabing segment. Dahil rin rito, gumaganda na rin ang buhay ni Ian at masaya rin siya sa pagiging host ng nasabing programa, ngunit ito pa lang ang simula ng mas kakaibang mga pangyayari. Habang nagko-host ay pansin na nagiging malapit sila ng host na si Vice Ganda. Simula sa mga simpleng harutan at tuksuan hanggang mas nagiging mas malapit ang dalawa on and off cam. Hanggang sa tumagal ang mga harutan at tuksuan ay nagiging katotohanan at naging sila nga ni Vice Ganda. Isa pa sa marapat ninyong malaman na mayroong anak na lalaki si Ian Perez sa kanyang kabataan. Sa mga panahon na siya ay may pagkamapusok, ngunit hindi naman ito nagkukulang sa pagbibigay ng sustento sa kanyang anak at madalang niya lang itong makasama dahil nasa pangangalaga ito ng kanyang ina. Sa kabila nito, siya ay buong pusong tinanggap ni Vice Ganda at hindi ito naging hadlang upang mas maging malalim ang pagmamahalan nilang dalawa. Mas naging malalim ang kanilang pagsasama hanggang sa nagdesisyon na ang dalawa na magpakasal na. Dahil hindi pa legal ang same-sex marriage dito sa ating bansa, ay ginawa nila ito noong October 19, 2021 sa The Little Las Vegas Chapel sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Kanila ring inilahad na kahit sa It's Showtime sila nagkadevelopan, ay una silang nagkita ng maging guest si Ian sa late night talk show ni Vice Ganda na Gandang Gabi Vice. Kalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.
Kamakailan nga lamang sa concert ni Vice Ganda na Your Majesty, Kuyan VJ Concert ay pinakita nilang dalawa ang kanilang matinding pagmamahalan. What you are, what I am, and what we have is just so amazingly beautiful, sabi ni Vice kay Ayan habang naghaharapan silang dalawa sa isa't isa. So let's not be bothered by their noise, let them drown in their own voice. Let's just continue to love so loud and proud. Whatever happens, whatever it takes, at the end of the day, love wins. Dagdag pa na pasabi nito kay Ayon, I love you. Sagot ni Ayon kay Vice at pagkatapos nito ay naghalikan sila sabay nag-middle finger pa nga bilang mensahe sa mga bashers ng kanilang relasyon. Tunay nga naman talaga na love wins sa sitwasyon ni Ayon Perez. Sinabi naman ng dalawa na may plano silang magkaanak. Pero sa ngayon noong Abril ay pinakilala nila sa media ang kanilang fur baby na isang black and white Pomeranian na nagkakalaga ng 380,000 pesos. Kalaunan din sa showbiz career ni Ayon Perez ay gumanap na rin ito sa mga pelikula kagaya ng The Mall, The Merrier noong 2019, Mangkaya Puweng ang lihim ng Bandanang Itim noong 2020 at Kaka noong 2021. Naging matagumpay ang takbo ng love life at work career ni Ayon Perez. Siya ay nakapagtaguyod na para sa kanyang sarili at nagawan pa ng restaurant ang kanyang ina dahil na rin sa hiling nito sa pagluluto. Mahilig rin si Ayon sa motocross. Meron pa nga itong Ford Ranger Raptor na nagkakalaga ng 1.9 million pesos na kung saan sinasakay niya ang mga motocross na ginagamit niya. Ang mga naipakita niya na sa media ay ang kanyang Honda CRF 150 na nagkakalaga ng 136,000 pesos, Ducati Panigale na nagkakalaga ng 1.6 million pesos at Triumph Street Scrambler na nagkakalaga ng 700,000 pesos. Mahilig rin siya sa mga bike kagaya na lamang ng kanyang Penarello na nagkakahalaga ng 500,000 pesos at Trek Madone SLR na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Tunay na masasabi na nakakamangha at nakakabilib ang istorya ni Ayon Perez. Bilang isang laki sa hirap at lapitin ng tukso hanggang sa nagsumikap sa buhay, ginawang motibasyon ang mga panlalait upang mapabuti ang sarili na siyang naging daan upang maging matagumpay sa karera ng buhay. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa buhay ni Ayon Perez? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.